sapatos, damit, gadgets, pagkain, at gamot. Ilan lang yan sa mga mabibili mo kapag pumunta ka sa pinakasikat na mall sa bansa na malamang ay napasyalan mo na, at ito'y walang iba kundi ang SM. As of October 2019, meron ng 74 na SM malls sa buong bansa. Dahil nga sa kasikatan nito, ay maraming mga kwento ang nagkalat ngayon sa social media tungkol dito. Ito ang mga ibabahagi ko sa inyo sa video na ito. Hindi daw Shoe Mart ang ibig sabihin ng SM. May mga nagsasabi na ang kahulugan ng SM ay si Menjola. Sino nga ba si Menjola at anong kaugnayan niya kay Henry C. Sr.? Si Senen Menjola ay nakapagtapos sa San Beda ng kursong Commerce na sumali kay C at naunang business partner nito na si Lau Kang bilang kanilang kauna-unahang accountant. Nagkaroon ng mas malalim na ugnayan ang pamilya Menjola sa lumalaking negosyo ni C nang maging ang misis ni Menjola ay naatasan na pangunahan ang pagpapaunlad ng SM Cubao bilang branch manager. Ang pagiging sobrang malapit ng dalawa ang naging dahilan ng teorya sa likod ng pagkakasali ni Menjola sa pangalan ng SM. Ang isa pang sikat na version ng kwento sa dahilan ng pangalang SM ay nagsimula noong panahon ng martial law. Ayon daw sa kwento, bali-balita noon na si C ay isa sa mga cronies ni Marcos na ginamit ang pribilehiyo para makaangat. Dito nagsimula ang haka-haka sa pangalan ng SM na ang ibig sabihin daw ay C. Marcos. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga kwentong naglabasan noon? Pangarap ni Henry C. Sr. noon na makapagpatayo ng tindahan na papasyala ng lahat ng Pilipino sa lahat ng antas ng buhay para bumili ng sapatos. Ang naunang tindahan ay matatagpuan sa Rizal Avenue at ang ikalawang pwesto ay nasa Carriedo Street, Quiapo noong 1958. Pinangalanan niya ang mga ito ng Shoe Mart. Taong 1963, nasundan nito ng shoe store chain sa Makati at taong 1967 sa Cubao. Taong 1972, ang Shoe Mart ay naging full-line na department store kaya pinalitan ang pangalan nito mula Shoe Mart ay naging SM. Bakit nga ba walang Mercury Drugs sa SM? Ayon sa mga sabi-sabi, isang araw daw ay pumunta si C sa Mercury Drugs upang humingi ng espasyo kung saan niya ilalagay ang kanyang shop pero hindi siya pinayagan. Hindi raw ito nakalimutan ni C kaya naman binili niya ang Watson's Personal Care Stores ng Hong Kong para makumpleto ang kanyang pangako sa mga mamimili na Ang isa pang bersyon ng kwento ay ganito. Nagtitinda raw si C ng mga sapatos sa sidewalk na nasa harapan ng Mercury Drugstore sa Quiapo, pero pinaalis siya ng mga security guard ng pharmacy. Makalipas daw ang ilang taon, nakiusap ang pharmacy kung maaari silang umupa ng espasyo sa SM malls pero hindi daw sila pinagbigyan at maliban pa dito ay pinagbawalan daw sila na pumasok sa loob ng mall. May katotohanan ba sa mga kwentong ito? Ayon sa panganay na anak ni C na si Tessie C. Coson, ang kanyang ama at ang founder ng Mercury Drugs na si Mariano Ke ay magkaibigan. Ang pagkakaibigan ay naipasa din daw maging sa mga miyembro ng pamilya. Ang dahilan umano ng hindi pagkakaroon ng Mercury Drugs sa loob ng SM ay dahil sa hindi nila pagkakasundo sa